Maayos-ayos kayo. Hindi nyo pwedeng, hindi kayo pwedeng magtaas-taas na ng ganyan. Baba ka. Dami na kayo eh. Ano ba nanay? Bumaba ka dyan! Hindi ako nagmamatapang, sir. Inaayos ko lang yung pagmamanihon mo. Ayusin nyo lang yan. Kargado yan, oh. Ba kayo? Antayin mo na, antayin mo na. Ayun. Bigyan mo nga yan. Mga video yan. Tawagan mo kasi ma'am. Bigyan natin yata. Yun, oh. VIP daw yan, oh. Inyo it's 393. Mga kapatid, nasa linya nga po ngayon si Asek Marcos Lacanilao. Good morning po, Asek. Good morning po, Ma'am DJ, Miss Maricel. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong Una sa programa. lahat, Asek, thank you for saying yes. Kahit po ang balita namin, may lagnat daw po kayo, ano? Get well soon. Opo, Asek, salamat ito nga, po. I'm sure napanood nyo na po itong video na ito na nangyari dyan sa Minglanilla sa Cebu. Kailan po ito nangyari and ano exactly po yun nangyari? Ma'am, hindi ko lang nakikita, no? Yan ba yung kinat nung SUV na silver yung Yes truck? po. Oo, yun na nga, yung truck and then merong mga bumaba po na parang mga bodyguards galing dun sa puting sasakyan. Ma'am, sa ano po yan? Sa Pampanga po nangyari yan. Sa Pampanga ito. Okay, sige po, Opo, Asek. opo. Sige po, sabihan nyo nga Opo, kami. Kwentuhan nyo kami. Ano nangyari? Opo, hindi ko pa po nakuha yung kompletong detalye. Bali, base lang po dun sa video na na-upload sa social media. Kaya po nag-show cause order po kami dun sa SUV. Nakita naman po yung plaka ng SUV. So ngayon po naka-alarm yung SUV. Tapos yung registered owner, naka-suspend din po yung kanyang license. So kailangan po nila na mag-attend sa amin sa April 16, which is next week. Mag-hearing po yan. Pero bago pa mag-hearing, naka-suspendido na sila at naka-alarma na. Pero after po ng magiging hearing, after nila magpaliwanag, saka namin po maglalabas ng resolution kung dapat ba silang permanent na matanggalan ng lisensya at saka yun nga po may mga kaukulang dapat silang ipaliwanag dito. Okay, so iba pa po yung road rage doon sa may Minglanilla sa Cebu dito sa video na ito na nangyari sa Pampanga. Opo. Oo. Hindi po ako aware, ma'am, dun sa Cebu. Sorry, pero siguro kung makita ko, ano ko po yun. Pero ito pong yung bumaba yung mga security na naka silver gray na SUV na private, ano po ito, sa Pampanga po Oo, ito. sa Guagua, Pampanga nga po kung saan ang minamaneho ay isang Toyota Land Cruiser SUV. Sir, ulitin ko lang kailan nangyari po itong sa Guagua? Hindi ko lang po maalaman kung anong exact date, pero kasi in-upload lang po nila sa social media. Pero ang tingin ko po niyan nung nakaraang linggo po nangyari yan. Last week din. And then, Opo. nakita na po ba natin base sa pag-check po ng LTO kung kanino po ito? Politiko po bang may-ari nito? Kaninong escort po itong mga ito? Ano po, base po doon sa rehistro niya na nakapangalan, private po na tao na ang nagmamay-ari. So, inaalam ko po kung sino po yung nagda-drive o sino yung mga tao na yun na bumaba na mga security. Naikwento na daw po ba ng inyo pong mga tauhan kung ano daw po nangyari mismo? Ba't nagkaroon ng komprontahan? Ma'am, wala pa. Sa April 16 po, papatawag po namin sila. Pati po yung may truck driver na hinarang nila. So, Papa-attend din po namin dito. wala pa rin po tayong information na, sir, kung sino tong private individual na may-ari ng sasakyan. Wala pa, ma'am. Based lang kami dun sa record ng LTO, which is yung car registration niya at saka yung license po nung registered owner ng sasakyan. So yun pa lang po gumagalaw, ma'am. Pero after po ng magiging hearing, mas makikita na po natin yung kabuuan. Kasi wala pong way na maimbestigahan kasi tapos na po kaagad yung pangyayaring yon. Kaya show cause lang muna, alarm muna sila. Then pag sa hearing mismo, yan, magkakaalaman na po lahat yan, ma'am. Pero sigurado po ang LTO na this is owned by a private businessman at hindi ng isang politiko.
Hindi ko po masabi, ma'am, sa ngayon. Pero base po doon sa registration ng sasakyan, nakapangalan po siya sa private individual. Pero inaalam ko po kung merong pagmamay-ari ng iba o kung sino man yung mga kasama niya. Pero base po doon sa registration, yun po, doon sa isang private. Oo. Sir, yung sinasabi mo kanina na ipapatawag sa April 14, sino po partikular yung pinatawag 16 po po. ninyo? Ay, Ito 16. pong registered, April 16 po, ito pong registered owner po ng Toyota Land Cruiser. And what will happen po kapag hindi siya nagpakita? Ma'am, ang nangyayari, maraming mga nangyaring ganyan. Pag hindi po nagpakita yan, yung alarm status ng sasakyan niya hindi po matatanggal. Once na nag-renew yan ng registration or makita po namin na naka-alarm, pwede na pong i-impound yan. Yun namang, opo. Yun naman driver's license niya nung registered owner, ano rin po yun, naka-alarm status din po yun. So hindi rin po siya makakapagmaneho. Ngayon, kung hindi siya magpapakita at sa mga previous experience po namin, na-revoke po ang mga driver's license. Eh kaya lang kahit ma-revoke ang driver's license, sir, mukhang mayaman to eh. May sarili siyang driver. May escort pa. Opo, pero ma'am kasi base sa mandate namin, kami sa LTO, ang ano lang po namin, yung sasakyan, which is the registration and license. So ang pinakamabigat po namin na magagawa sa mga ganyang mga pasaway na tao, it's either i-alarm namin tapos eventually ma-impound namin yung sasakyan o matanggalan namin sila ng license. I see. Tapos ano po yung nakikita natin na violation base lamang doon sa video kasi hindi pa kumpleto yung story ano po? Ano yung nakikita natin na violation so far? Oo, ma'am. Obstruction yun, ma'am. Hinarang nila yung sasakyan, tapos road rage, binabaan nila. Talagang nilapitan nila yung tao, yung truck driver. Talagang yung nag-road rage sila doon, ma'am. Talagang gusto nilang manakit ng tao. Yun. Tapos, siyempre, abala po yun sa publiko. Delikado yung ginawa nila. Huminto sila sa highway. Sa mga driver nga, ang tawag namin dyan, binalagbagan nila yung truck. Na hindi nila naisip na kung nabangga sila rin ng truck, may madisgrasya rin sa kanilang side. So, reckless din yan. Okay. So, kapag po napatunayan na guilty sila dito sa reckless at obstruction, ano po yung penalty dito, sir? Yun po, pwede pong may mga base po diyan sa obstruction, may mga dapat pong mga bayaran sila na mga penalties. Pero ang mabigat po diyan, Ma'am Chacha, ang pinakamabigat diyan yung road rage na ginawa niya, yun ang kaya ko siyang tanggalan ng lisensya doon. Ayun. So, kumbaga pwedeng panghabang buhay, hindi na siya makapagmaneho. Opo. At meron na po kaming may mga previous experience na kami na tinanggalan ko na po ng mga license na ganyan. In fact, ngayon pong araw na to, simula January, ma'am, hanggang up to date ngayong April, ipopost namin sa page ng LTO lahat po ng mga na-issuehan namin ng show cause at lahat po ng tinanggalan na namin ng driver's license. Para aware po yung mga publiko na hindi lang basta show cause, na seryoso kami na talagang pag ginawa nila yan, tatanggalan namin sila ng license. Sir, so far, ano po yung nakikita natin na trend ng cases ng mga road rage? Tumataas ba? Bumababa ba? Hindi naman, ma'am. Actually, sa totoo lang, bumababa naman. Ang maganda lang dito, ma'am, very active yung mga kababayan natin na videohan. Oo. Kaya po nalalaman. Kasi nung araw, ma'am, siyempre, iba natatakot, hindi binivideohan, hanggang sa wala na nangyayari. So, dumadami, ma'am, yung mga pasaway sa kalye. Ngayon, ma'am, aktibo yung mga kababayan natin dito sa mga pasaway, talagang mga abusado, nabibidyohan nila. Ang goal lang naman namin sa LTO na at least kahit paano, mapatino naman natin yung mga kababayan natin na nagmamaneho sa kalye na huwag naman silang ganyan. Ano po yung comparison natin ng trend na pagbaba? Last year ba yan versus this year? Nung nag-start kasi kami, ma'am, wala kaming pinili, ma'am, no. Malaki, maliit na tao, politiko, negosyante. Marami akong tinanggalan ng lisensya. So, pwede nila kaming i-verify sa LTO.
So simula noon, ma'am, medyo natakot ang mga tao na talagang medyo sumunod naman sa batas trapiko, umiwas sa road rage, lalo na yung nagsasakit pa ng ganyan. Sir, can you just give us a rough estimate kung ilang porsyento po yung ibinaba natin pagdating dito sa road rage? Ma'am, hindi ko lang hawak yung data, no? Pero nakikita namin na every month nababawasan compared to the first 2 months na pumasok ako na almost every day meron. Okay. Yes po. Asek, Opo. kanina po natanong na ni Mas Eno kung anong posibleng maikaso dito. Kung sakali sabihin nung may-ari nung sasakyan na hindi ako yung nag-drive, sa akin lang nakapangalan yung sasakyan, may pananagutan pa rin po ba siya doon? Kasi madalas pag mga bigating tao, yun ang parating nagiging scapegoat nila 'di ba? Nasasabihin na nakarehistro sa akin pero hindi ako yung nagmaneho. Pag ganun po ba, ano pananagutan nung may-ari ng sasakyan? May pananagutan pa rin siya, ma'am, kasi pinagamit niya dun sa mga taong yun, kung sino man po yung gumagamit, kung if ever na dininay niya. Nag-deny siya na hindi, pinahiram ko yan sa anak ko o sa kaibigan ko. Yun yung gagawin nilang alibi, mananagot pa rin po siya. So, dahil siya yung registered owner, ma'am, kung matatandaan nyo, may pangyayaring ganyan Yun na lang, yung mga batang nagmotorsiklo na nag-superman sa Commonwealth, yung motor na gamit nila dun sa registered owner, nanagot yung registered owner. Natanggalan namin ng lisensya yung registered owner. Kasi bakit mo pinahiram sa mga yan tapos ganyan ka-abusado? So ang tinanggalan para ng lisensya doon sa sinasabi niyo pong motorsiklo, yung registered owner. Pero dito, Kasi, kung mapatunayan... kasi, ma'am, sige po. sorry, ma'am. Kasi, ma'am, yung nag-drive ng motor, wala siyang driver's license. Minor. Pero ano siya na nagkaroon din siya ng penalties, which is na hindi siya makakakuha ng driver's license for 1 year pag tumungtong na siya dun sa tamang edad na pagkuha ng driver's license. Dito, So yun po yung naging penalty nung pangyayaring yun dun sa motor. Kaya may malaking pananagutan yung naka-registered owner din. Dito po, Asek, sa issue na to, kung sakali kasi magkakaroon pa ng investigasyon, ipapatawag nyo pa lang naman sila sa April 16. But after the investigation, kung mapatunayan ng LTO na may pagkakamali yung sakay ng sasakyan, anong posibleng kaharapin ng registered owner kahit pa sabihin niya na wala siya doon? Pwede rin siyang mawala ng lisensya? Opo naman, ma'am. Pwede po. Pwede po siyang ma-revoke or ma-suspend ng 2 years, pwede po yun. Or pwede siyang, pero yung pagkaka-alarm nun sa sasakyan niya, nakatag pa rin po yun hanggat hindi po natatapos. Oo, Asek, last na lang kasi alam nga namin po may sakit kayo at gusto rin namin kayo makapagpahinga na ng gumaling kayo agad. Ang daming problema sa LTO. Asek, kanina nabanggit nyo po na walang sinisino ngayon ng LTO. Meron na kayong mga malalaking tao na mga politiko na nakasuhan na, natanggalan ng lisensya. Dito po sa investigasyon na ito, after April 16, gaano po katagal bago nyo ilalabas yung pangalan ng may-ari ng sasakyan? Ma'am, usually ang resolution natatapos po yan within 5 days. So after 5 days, isa sa publiko nyo po yun? Pwede po namin, yung pangalan, ma'am, kasi yung data privacy, no? Hindi kami nakatali kami doon. Pero yung resulta po nung naging paghihiring, i-announce namin. Actually, pinakamabilis po dyan. Yung recommendation, ma'am, nagkakaroon ako ng recommendation within the day, nilalabas ko. Pero yung official na resolution, pinakamabilis po within 2 days, pinakamatagal yung 5 days usually. Pero hindi naman kami umaabot ng 5 days, ma'am. Nagbibigay lang ako ng time. Pero within 2 days, tapos yan, ma'am. Kasama po yung weekend dyan kasi binibilang ko na ngayon kung pang ilan yung 5 days. So malamang mga April 24 po ito, pwede na kayo maglabas. Pero Mas earlier, ma'am. Mas earlier pa. Earlier, ma'am. Oo, that's nice. Malinaw naman po kasi ito. Actually, ang purpose lang naman po nun, binibigyan lang namin sila ng pagkakataon na sumagot. Kasi minsan yung iba, dinadaan pa nila sa abogado. Meron nga akong binabantayan ngayon, ma'am. May isang pasaway sa kalye. Ang dami niya na biktima. Tapos ang pinakahuling na biktima niya, ako mismo at saka yung anak ko. Talagang, mga abusado, ma'am, sa kalye na SUV. Talagang nagkakat sila.
isang tatlong sasakyan. Asek, So, oo. yun. Kanina nabanggit nyo, hindi pa sure ko ilalabas kasi nga, kung pribadong individual, may Data Privacy Act. Sakop din po ba nun, even the politicians? Kunwari, public servant, hindi pa rin pwede ilabas yung pangalan niya? Ang pagkakaalam ko, ma'am, sa legal, ganun nga po yung pangalan nila. Pero aalamin ko, ma'am. Aalamin ko po kung po pwede. Pero sa ngayon po, masasabi ko, yun lang doon lang. Pero kung akong tatanungin ninyo, siyempre mas magandang malaman. Kasi para wag pamarisan. Oo. Medyo tuminutino, ma'am. Although, medyo marami po akong na po ngayon. Marami na po akong nahuli na impound na ganyan na politiko. Pwede po ba naming malaman kung sino-sino po yung mga nahuli nyo ng politiko? Pase lang po sa pagkakaalala nyo if you don't have the data po? Iba-iba, ma'am. Yung iba, hindi lang sa road rage, no? Sa blinker. Yung sa road rage, ma'am, meron na din. May mga na-suspend, na-revoke ako. Local Pero, or national po yan? Yung na-suspend, local or national? Local, oo. Local, ma'am. Yung nahulihan ng blinker, ano po yun? Provincial official, ma'am. Provincial. Official. Yun pong nahulihan ng Pinakamataas blinker. sa probinsya, ma'am. Pinakamataas sa probinsya, governor. Saan po Opo, ba yan? Sa norte po ba yan? Malapit-lapit lang, ma'am. Oo, para Meto- tayo naghuhulaan. Oo nga. Baka pwede na masab. pero Bulacan po Region ba yan? 4, ganyan. Malapit-lapit daw. Ang lang po namin dito, ma'am, para maintindihan po ng tao na seryoso po kami. Hindi, tsaka transparent Hindi po namin- kayo. Yun ang maganda doon. Opo. Walang sinisino. Opo, kumbaga gusto lang po namin na talagang sumunod naman sila kasi talagang yung hindi na po ito yung panahon na talagang siga-sigaan na yung lalo na yung maliliit gaganyanin nila. Wag naman ganon. Oo. So talagang siguro ito na po yung time na kami nililinis namin, hanay namin pati yung mga driver natin, hindi lang sa maliliit, hindi lang sa motor, pati sa mga malalaking tao ginagawa po namin. Meron na po bang nahulihan ng blinkers na national, nasa national position? Wala po, puro Puro local. Nasa local. Meron din po nasa house. Congressman. Opo. Parang meron din yung dumadaan dito sa yung sa may EDSA na bawal daanan. Ano pangalan? Oo, sa EDSA busway. Oo, sa Busway. busway. Di ba national din yun, sir? National din po daw yon. Hindi ko po ata inabot yun, ma'am. Hindi pa po ata okay. ko. Asek, LTO sino na. yun? Opo, ma'am. Sino yung nahulihan nyo ng blinker? Sa ma'am, sa may Visayas po siya. Oo. Representative Opo. Pero sa Visayas nag- area. Opo, nag-comply naman siya. Oo. Sinurrender niya yung kanyang blinker. Yun naman po, nagbayad siya ng kanyang mga penalties. Yun. Pero dire-diretso pa rin kami. Kaya nga, ma'am, yun ang tinitingnan namin eh. Pati po yung mga, hindi lang po yung mga official, kasi ma'am, meron din iba mga government offices na naglalagay ng blinker na hindi naman din authorized. Pati yung nahuhuli namin, ma'am. Kasi nga walang sisinuhin ng LTO. Well, let's wait for the investigation muna na matapos kasi hindi rin naman natin sure baka ano bang ginawa din ng truck driver. Makikibalita po din kami sa inyo kung ano exactly ang magiging katapusan ng investigasyon na ito at kung sakali man na maisa sa publiko nga kung sino man yung may-ari po nitong sasakyan na ito. Maraming salamat, Asek, and get well soon Salamat po. Thank Salamat you po. so Asek. much. Asek Marcos Lacanilao, LTO chief po natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.